Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nakatunghay sa ating pong video na kung saan ay ginagamit natin para sa ating pong gawain. Ngayon po ay sa araw ng Biyernes na ating pong dinaraos tuwing Biyernes ay ang ating pong prayer meeting. So, tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aaral na mayroon pong pamagat na The Power of Prayer o yung kapangyarihan na panalangin. Sa ating panahon ngayon, ito po yung ating kailangan na lagi tayong manalangin sapagkat ang panalangin ay isang mabisang paraan upang ito ay maipahatid natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. At ang panalangin ay walang pwedeng pumigil, kahit nga po nasa kabilang dako ng ating pong daigdig o yes, kahit sa kabilang panig ng ating pong kinalalagyan ay ang panalangin ay mabilis na nakararating. Kung kaya hindi natin pwedeng tawaran ang kapangyarihan ng panalangin. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nabubuhay ka magpakailanman. At sa amin pong pagdulog sa iyo ay pagindapatin mo po, Panginoon, amin pong daing panalangin para po sa mga pangailangan ng iyong mga anak. At higit sa lahat, sa mga nangyayari sa aming bansa ay patuloy namin itinataas sa iyo. Pangunahan niyo po kami. Tuloy na magligtas ka, magpalaya ka, magpagaling ka para po sa amin po kalangitnaan. Salamat po sa iyo po ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Po ang aming panalangin. Amen. Amen. The Power of Prayer. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4 sa talatang 6 hanggang sa talatang 7, sabi po ng salin ng mabuting balita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po ang sinasabi ng Pilipos, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang sa 7. Sa ating pong panimula, ang isang malayang kaisipan mula sa anumang alalahanin, siya yung nakahanda para sa pananalangin. Sapagkat ko ang ating kaisipan ay punong-puno ng mga agam-agam, punong-puno ng mga alalahanin, hindi tayo makakapanalangin. Pero kapag ang ating kaisipan ay malaya, tayo ay makakapanalangin. Sapagkat ang isipang malaya sa anumang alalahanin, ang siyang handang manalangin, handang lumapit sa Diyos. Kung kaya, lumapit tayo sa Diyos ng may pananampalataya at umasa tayo ng kasagutan sa ating mga panalangin. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga anak niya na nagtitiwala. Kung kaya sa ating paglapit sa Kanya ng mayroong pagtitiwala, umasa tayo sa kasagutan ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat na mabalisa o magdalawang isip. Sapagkat pag meron tayong kabalisahan at double-minded, sabi ng Santiago 1:8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Yan po ang sabi ng ang Biblia, yung unang salin. The power of prayer is unlimited. Sapagkat ito yung sinasabi ng Jeremias, Kabanatang 33, talatang 3. Na kung tawagin ng marami ay hotline ng ating pong Panginoon.
Alam nyo, ang kagandahan sa ating pong Panginoon, ano? Kahit sabay-sabay tayong manalangin, kahit iba't iba ang ating mga pangungusap o mga lingwahe o mga salita, naiintindihan tayo ng ating pong Panginoon. Kaya, yung kapangyarihan ng panalangin nito ay unlimited. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakaabot at dinadala ito sa lahat ng ating maabot sa pamagitan ng panalangin. Napakabalis nga eh. Sabi nga po ni Raymond Pagtalonya ni Raymond Edman, faith makes the outlook good, the outlook bright, the inlook favorable, and the future glorious. Napakaganda. Po. Kaya tingnan natin ang nilalaman ng ating pong pag-aaral na ito. Una, prayer provides power for difficult days. Again, prayer provides power for difficult days. Ang panalangin ay mayroong dalang kapangyarihan sa panahon ng may kahirapan. Po. Lalo't sa ating panahon ngayon. Po. Ilang buwan na rin tayo dumaranas ng tinatawag ng kakaibang mga pangyayari sa atin. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa maraming panig ng bansa. Halos sinasabi ng mga balita na halos 200 bansa, humigit kumulang, ang apektado ng crisis na ito, ng virus na ito. Kung kaya kailangan natin ng panalangin, sapagkat ang panalangin ay may dalang kapangyarihan sa panahon ng kahirapan. Ano sabi ng verse 6 ng ating talata? Sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay na nagaganap sa ating paligiran. Huwag daw tayong mabalisa. Pero bilang tao, tayo rin ay nagkakaroon ng kabalisahan sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. So, sinasabi rito na huwag tayong mabalisa. Ano po? Sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Sabi ng ating pong teksto. In everything, by prayer and supplication, no? Ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin, may pagsamo o daing o pamanhik, ay gawin natin ito. Sabi, ang panalangin, ang lunas ng Diyos sa mga naguguluhan isip. Kung naguguluhan man ang ating isip ngayon, ang panalangin ang isang mabisang lunas o mabisang sandata sa mga ang kaisipan ay nagugulumihanan. Lito, kung kaya kailangan natin ang panalangin. Maging sa ating mga kalituhan, kailangan natin ang panalangin. Walang maliit o malaki sa Diyos upang hindi niya ito maiyayos. Kahit gaano kalaki ang ating mga pangangailangan o gaano mang kaliit ito, sa Diyos walang maliit o malaki. Ano po, iisa lamang sa ang tingin ng Diyos sa lahat ng bagay na ating pong hiningi. Ang panalangin ang nagligtas sa mga heroes doon po sa lumang tipan, sa panahon ng lumang tipan, yung heroes of faith, no? Sa panahon ng kanilang kagipitan, ang panalangin ang nagligtas sa kanila. Si David ay nalalangin at iniligtas siya ng Diyos sa kanyang kagipitan. Sabi ng awit 34, talatang 6. Po, maaaring ilista nyo na lamang sa inyo pong kwaderno kung meron po kayong ano dyan.
ay ilista nyo na lamang po yung mga talata natin. Ano po, para hindi tayo kumonsumo ng mahabang oras. Kumbaga ay i-review sa inyo pong mga tahanan. So, nanalangin si David at iniligtas siya ng Diyos sa kanyang kagipitan. Every time naman ang ating pong kapatid na David ay pagganap nalalagay sa kagipitan ay lagi siyang nananalangin sa ating pong Panginoon. Si Daniel ay nanalangin. Siya ay naligtas doon sa kulungan ng mga leon. So, ang mga leon ay gutom. Subalit, nung si David ay inihagis doon sa kulungan ng mga leon, hindi siya ginalaw ng mga leon. Sapagat siya ay nanalangin, kaya siya ay naligtas sa kulungan ng mga leon. Maging si Jonas ay nanalangin. Kahit siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda, siya ay nanalangin. O kaya siya ay iniluwa ng malaking isda doon sa dalampasigan. Ang panalangin ay makapangyarihan. Hindi natin siya pwedeng tawaran. Ano po? O kaya kapag ang ating pong pananampalataya ay naroon, asahan natin sa ating panalangin ay may katugunan. Si Pedro, kung inyo pong naalala, nanalangin si Pedro, no? Sa kulungan at siya ay pinalaya ng anghel. Alam nyo, dito sa kabanata ng Book of Acts o sa mga gawa, kabanatang 12, noong si Pedro ay ipinalangin ng mga kapatiran po, sapagat siya ay nakahandang litisin sa susunod na oras, no? Ilang sandali na lamang ay litisin na siya. Subalit, noong siya ay ipinalangin ng mga kapatiran, siya ay pinalaya. Nilabas siya ng anghel sa kulungan. At maging yung mga kapatiran ay nagulat. Sabagat ang panalangin ng nagtitiwala sa ating Panginoon, mayroong kasagutan. Naalala niyo rin po ba si Pablo at saka si Silas? Pagkatapos nilang hagupitin, bugbugin, at ikinulong, abay nakuha pang magpuri ng dalawang ito. Sa loob ng kulungan, sila ay nagpuri at nanalangin. At sa kanilang pagpupuri at pananalangin, nayanig ang kulungan. At ang kulungan ay nagiba. Nabuksan ang mga pintuan ng kulungan. Subalit hindi sila tumakas. Ang panalangin talaga ay may kapangyarihan para iligtas ang mga nananampalataya. Nililigtas. Mga kapatid, panalangin ang susi sa lahat ng uri ng tagumpay ng buhay. Kapag tayo ay mayroong panalangin o titiyaga, ang tagumpay ay ating pong mararanasan. Pangalawang mahalagang puntos. Ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Sabi ng talatang 7 ng ating teksto, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And the peace of God, sabi gano'n, shall keep your hearts and minds. Sabi nga po natin kanina, ang mga naguguluhang isip
nalilito, ay hindi makakapanalangin ng wasto. Kung kaya kailangan ang ating isip, ang ating puso ay malaya. Kapag ganito ang ating puso at isipan, handang manalangin ang mga anak ng Diyos. Peace with God comes through faith. Mayroong tatlong sukat o tatlong klase na tinatawag ng biblical peace. Sabagat ang sinabi rito, and the peace of God shall keep your hearts. So, mayroong tatlong klase o tatlong sukat na tinatawag na biblical peace. Una, yung pong tinatawag na peace with God. Peace with God comes through faith. Peace with God comes through faith. Sabi ng Roma chapter 5 verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Mayroon ka ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. So, ito yung tinatawag na peace with God sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ang kapayapaan ito na iyong mararanasan sapagkat ito ay mula sa ating pong Panginoon. Peace with God. Sabi roon, yamang napawalang sala na tayo dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. And second, the peace of God comes through the power of prayer. The peace of God comes through the power of prayer. Sabi ng Pilipos, yung ating pong teksto, kung kaya ito ay may pamagat, the power of prayer. Sabi, kung ating muling babasahin yung Pilipos na ating teksto na po. Kaya huwag ba yung mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako yung sinasabi. Okay? Tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon. The peace of God comes through the power of prayer. And then, pangatlo, peace on earth will come when Christ returns to reign. Ang kapayapaang ito sa mundo ay mangyayari kapag ang ating pong Panginoon ay dumating na o bumalik na para siya ang maghari dito sa ating pong kalupaan. Mangyayari yon sa pagbabalik sapagkat siya yung maghahari. Kapayapaan ang idudulot nito. Sinasabi ng Bible na yung mga batang mga paslit, masusuhin, makikipaglaro sa mga mababagsik na hayop, ahas, diyon. Pero hindi sila Bakit? Dahil yung kapayapaan na ito ay lalaganap sa pamumuno ng ating pong Panginoon sa kanyang paghahari. Kung kaya, itong tatlong ito, peace with God comes through faith. Peace of God comes through the power of prayer. And peace on earth will come when Christ returns to reign. Ang panalangin ay nagdudulot ngayon ng personal na kapayapaan sa mga nagtitiwala kay Jesus. Ulitin natin. Ang panalangin ay nagdudulot ito ng personal na kapayapaan sa mga nagtitiwala kay Jesus. Kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, makakadama ka, ramdam ng sa iyong sarili ng kapayapaan. O kaya meron kang personal na kapayapaan dahil sa pagtitiwala natin kay Jesus. Peace comes through
the power of answer prayer, or peace comes through answer prayer. No? Answer prayer. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. So, manalangin tayo, humingi tayo, kumatok tayo. Kapag ang iyong panalangin, ang iyong paghingi, andoon ang pagtitiwala, ang kasagutan ay ating pong makakamit. At ang kapayapaan ay dumarating sa pamagitan ng matapat na pagsamo sa ating pong Panginoon. Matapat. Ibig sabihin, andoon yung ating pagtitiwala, matapat na pagsamo sa ating Panginoon. Sabagat sinasabi ng Marcos 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hihingi ninyo sa panalangin, manali kayo, natanggap na ninyo yun. Natatanggap nga ninyo. Excuse me. So, kapag meron tayong tinatawag na matapat, pagtitiwala, matatanggap ang ating pong hiningi. Excuse me. Isa pa, ang kapayapaan ay darating sa pamagitan ng panalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi ng Juan, Kabanatang 16, talatang 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa Diyos Ama, sa pangalan ko, sa pangalan ni Jesus. Sabi roon, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang kagalakan ko. Inuutosan tayo ng ating Panginoong Hesus na manalangin, humingi sa ating Diyos Ama. Sabagat, sabi roon, kapag ang ating panalangin ay dinig ng ating Diyos Ama na nasa langit, sabi ng ating Panginoong Hesus, nandoon yung kanyang kagalakan. Meron siyang kagalakan. Ang panalangin may pananampalataya ay nagdudulot ng kapayapaang di malirip. Di ba yun ang sinasabi ng ating teksto? Balikan natin yung ating teksto sa talatang 7. At ang sabi roon ay, at ang di malirip, hindi maintindihan, hindi maunawaan, no, na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil dito, yung kapangyarihan na iyon ng panalangin na pumasok, naramdaman ng bawat isa. Ito yung kumikilos upang yung ating isip, yung ating puso ay mayroong kapanatagan. O kaya hindi natin maintindihan kung paano gumalaw, kumilos ang Diyos sa buhay ng mga anak niya na nagtitiwala at nanalangin sa ating pong Panginoon. Pangatlong mahalagang punto at panghuli, sabi po, ang panalangin ay magbibigay ng proteksyon sa atin mula sa pag-atake ng mga kaaway. Ulitin natin, ang panalangin ay magbibigay ng proteksyon sa atin mula sa pag-atake ng mga kaaway. Ang panalangin ay napakamakapangyarihan. Ang gawa ng kaaway ay hindi magkakaroon ng kapahayagan kapag tayo ay balot sa panalangin. May pagtitiwala. Ang mga Kristiyano ay palaging nasa pakikipaglaban sa mga kaaway na hindi pangkaraniwan. Take note, ang ating kaaway ay hindi yan pipitsugin. Hindi yan pangkaraniwan. Po. Sapagat ang ating kaaway ay mga spiritual. Hindi yung ating mga kapwa ang ating kaaway. Ang ating kaaway ay hindi nakikita. Gaya ngayon, sabi nga po ng
ng mga nasa frontliner ng ating bansa, mga nurse, police, sundalo, ang kaaway ay hindi nakikita. Mabuti pa nga sa labanan, sa giyera, nakikita nila yung kaaway. Pero ngayon, ang kanilang kaaway, ang kaaway natin, hindi natin nakikita. Po. So, ang mga Kristiyano ay nasa pakikipaglaban sa mga kaaway na hindi pangkaraniwan. So, kaya ang sabi rito ng Efeso, Kabanatang 6, Talatang 11 hanggang 12, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos po, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Mandaraya ang kaaway. Kung kaya kailangan merong kambaluti para sa iyong pakikipaglaban. At sa Talatang 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, hindi mga pangkaraniwan, mga pinuno. Hindi yung mga tau-tauhan lamang, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Ibang klase ito. O kaya, makakatagal lang tayo sa pakikipaglabang ito at magkakaroon tayo ng pagpapanalo sa pamagitan ng panalangin. Sabi nga ng isang mangaral na aking nadinig, ang Kristiyano raw malakas kapag nakaluhod. Ibig sabihin, malakas ang mga Kristiyano kapag nananalangin. Ang Diablo ay natataranta na kapag nakita niya ang mga anak ng Diyos ay nakaluhod, nananalangin, sapagkat sa pananalangin ng mga Kristiyano, sila ay napapalayas. Kung kaya takot sila sa mga Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Takot dyan ang Diablo. Kung Kristiyano yan. Takot. So, ipinaalala ni Pablo na tayo ay binigyan ng kasangkapan upang gamitin sa pakikipaglaban. Meron tayong in-equip tayo para makipaglaban. Saan? Sa ating mga kaaway. Sino ba ang ating kaaway? Hindi yung iyong kapitbahay, kundi yung demonyo na lumulukob dyan sa iyong kapitbahay. Kung kaya kailangan palayasin yung demonyo na yan. Huwag mong tingnan yung katabi mo. So, ang mga Kristiyano ay binigyan ng sandata upang magamit para sa pakikipaglaban. Ang spiritual armor ay available para sa ating pakikipaglaban. Ito yung ating gagamitin, yung spiritual armor na ito para sa ating pakikipaglaban. Ang panalangin ay nagkakaloob ng kapangyarihan upang madaig o daigin ang kampon ng kadiliman. Sa pamagitan ng panalangin, ang kampon ng kadiliman ay nagagapi, natatalo. Anong sabi ng Efeso 6:18? Ang lahat ng ito ay gawin ninyo. Saan? Sa pamagitan ng panalangin at pagsamo. At sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Saan? Sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Always prepare. Lagi kang ready sa anumang pagkakataon. Dumating man ang anumang sigalot, problema sa buhay, ang panalangin ay makapangyarihan. Ang tagumpay sa labanang ito ay nakasalalay sa panalangin walang patid. Tuloy-tuloy. Pray without ceasing. Tuloy-tuloy na panalangin. Pray without ceasing, sinasabi ng 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Araw-araw tayong manalangin upang ang proteksyon at katiwasayan ay lagi nating maranasan sa ating buong buhay. Sa bansang Middle East,
mapupunan natin doon na ang mga tao roon ay pinakamaiksing panalangin nila sa buong maghapon. No? Pinaka dalas na bilang ay 3. Minsan pa nga 5. Depende sa kanila pong mga tinatawag na pagdaing. Pero ang pakaraniwan dyan ay mga 3, 5 beses silang nananalangin. Naalala ko nung ako ay nasa Middle East, no? Kahit na nasa gitna ng trabaho, itong mga Muslim na ito, pagdating ng oras ng kanilang panalangin, nananalangin yan. Meron silang dalang kapirasong blanket. Ano po? Ilalatag nila roon, tapos mananalangin na sila. Kung di ako nagkakamali, ang kanilang panalangin, mag-uumpisa ng alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 6 na naman. 5 beses. Kung makikita natin sa banal na kasulatan, sa Bible, ay mapupunan natin mayroong mga oras ng panalangin. Po, mayroong silang oras ng panalangin. Unang oras, ikatlong oras, po, etc. etc. So, kailangan laging manalangin. At sa panghuli, ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi natin lubos na maunawaan. Kapag gumawa ang Diyos sa ating panalangin, hindi natin maintindihan kung paano siya kumilos. Tayo ay namamangha sapagkat mayroong kapangyarihan ang panalangin. Hallelujah! And then, makakaasa tayo ng tagumpay sa araw-araw. Saan? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng panalangin. Kung gusto natin na laging magtagumpay, let us pray. Pray. Bago umalis ng bahay, pray. Po, hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa araw-araw. Sapagkat hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa buong maghapon. Kung kaya tayo ay manalangin na humingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon para sa buong maghapon. Proteksyonan tayo, balutin tayo ng kanyang banal na dugo upang anumang gawa ng kaaway ay hindi magkaroon ng kapahayagan. So mga kapatid, inuulit ko sa ating lahat, ang panalangin ay makapangyarihan. Meron tong kapangyarihan. Napakabilis ng tinatawag na makarating. Kung ang tinatawag na telegramo ay mabilis na, wala nang bibilis pa sa bisa ng panalangin. Mayroong tinatawag na mga nauusok sa sasakyan ngayon, speed than sound, speed than light, ano po, ng mga sasakyan, mga panghipapawid, ano po, napakabilis ng mga sasakyan to. Subalit wala nang bibilis pa sa panalangin. Sapagkat kahit ikaw ay nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa, anumang panig ng mundong ito, kapag iyong ipinalangin ang tao na yon o kung sino man ang panalangin yon ay nakakaabot, umaabot, at maging sa luklukan ng Diyos, sa kaharian ng ating mga Panginoon, ang panalangin ay umaabot. Amen. Kung kaya, huwag nating tatawaran ang kapangyarihan ng panalangin. Tayo ay manalangin para po sa ating bayan. Ipanalangin natin ang mga nagaganap sa ating kapaligiran. Ipanalangin natin na yung ating mga kapatid na tinamaan ng mga virus na ito ay magkaroon ng kagalingan. Marami nang nasasawi dahil sa tinatawag na virus na ito. Sa ngayon, humigit kumulang sa 2,000 kaso na ng COVID ang nasa Pilipinas.
at humigit kumulang sa 80 o 90 na ang namamatay dahil sa tinatawag na virus na ito. Kung kaya tayo bilang mga anak ng Diyos ay mamagitan sa mga ganitong pangyayari. Po, lagi nating ipanalangin na ang sakuna na ito o ang salot na ito, ang virus na ito ay magkaroon na ng kawakasan. Patuloy nating idalangin na magbangon ng Panginoon ng mga anak niya na lilikha ng mga pangontra o gamot, panglunas para sa sakit na ito na dumaraan sa ating pong bayan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay namamanhik sa iyo at nagtitiwala na sa aming panalangin, Panginoon, para po sa aming bayan na kung saan ay maraming may karamdaman dulot ng COVID-19 virus na ito na lumalaganap, Panginoon. Hindi lamang dito sa aming bayan, kundi maraming bansa ang dumaranas, Panginoon, ng virus na ito. O kaya, Panginoon, ang aking dalangin kasama ng aking po mga kapatid na ang virus na ito, Panginoon, ay magkaroon na ng katapusan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manggagamot, Amang Banal, ipatong niyo po, Panginoon, ang kapagpala mong kamay sa mga may karamdaman ng virus na ito. At ibangon, pagilingin, Panginoon. At tunay nga makaranas, Panginoon, ang aming bayan ng kagalingan mula sa karamdaman na ito. Mula sa sakit na ito, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mahuna. Patuloy kong dalangin kasama ng aking mga kapatid, ang aming pong tagapanguna, ang aming pong mahal na presidente. Patuloy na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kung paano pangunahan ang aming bayan, lalo't mayroong krisis na nagaganap. Bigyan mo siya ng sapat na karunungan, Panginoon, upang maitawid, Panginoon, ang mga pangangailangan ng aming pong mga mamamayan. Yes, Lord God, ang dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy na ang mga mayroong kakayahan sa aming bayan, mga bilyonaryo, ay tumulong, Panginoon. Ilabas nila ang kanila pong mga kayamanan upang itulong sa mga mahihirap nilang kababayan, Panginoon. Opo, tulungan mo po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na ito. Yung mga nagugutom, Panginoon. Kayo po, Panginoon, patuloy noon. At, Lord God, gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat local government na siya mamamahala ng pamamahagi ng mga pangangailangan ng mga taong bayan, Panginoon. Lord, magkaroon po nawa ng maayos na pagdi-deliver ng mga pangangailangan ng iyong mga bayan, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming po maging yung aming po mga local government na tagapanguna, ang aming po mga mayor. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng karunungan sapat upang pangunahan ang aming po bayan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming po Mayor Tobias Chanco, maging ang aming Congressman John Ray Chanco. Ingatan niyo po sila, Panginoon, maging ang kanila po mga pamilya, at patuloy na bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo at mga
katuwang, Panginoon, sa pamamahala ng aming pong bayan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga katuwang na matapat at ang nais ay ang maglingkod sa bayan. Hindi mayroong mga agenda na hindi maganda, kundi bigyan mo po, Panginoon, ang aming pong tagapanguna, Toby Chanko, ng mga katuwang, Panginoon, sa konseho, na kung saan ay magkaroon ng pagpapatupad ng mga panukala para sa ikabubuti ng aming bayang Nabotas. Lord God, patuloy na pangunahan mo ang aming pong mayor na ito, ang kanyang buong sambahan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ng dakilang pangalan. And then, patuloy ko ang tinataas sa panalangin ng Diyos. Ang iyong mga anak sa Touch of Christ Christian Church, na patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, at kung sino man po ang may mga karamdaman, Panginoon, ibangon niyo po. Maging ang mga kapastoran, Lord God, ng buong Nabotas, ay patuloy niyo pong pangunahan ang the breakthrough community sa pangunguna ng Pastor Alan at ang kanyang mga manggagawa, ang Nabotas Assemblies of God, Panginoon, sa pangunguna ng Pastor Raul Galliano, kasama ang pong mga leader, patuloy na pag-iingat at ang pagpala na nagmumula sa iyo, ang patuloy na maranasan ng iyong mga anak na ito. Maging ang The Blazing Faith sa pangunguna ni Pastor Harvey de la Cruz, House of Worship sa pangunguna ni Pastor Raymond Agtalonya, at ng iba pang mga kapastoran, Pastor Benny, Panginoon, na kanyang pinangungunahan na iglesia. Patuloy mo po sila ingatan. Lord, ang buong Caloocan Pastor, Panginoon, ay patuloy na itong pangunahan. Ang samahan, Panginoon, ng Assemblies of God sa buong kapulungan, buong sanlibutan, ay patuloy na iyong pangunahan ang lahat ng ito. Lord God, patuloy na magbangon ka ng iyong mga anak, ng iyong mga manggagawa, upang magbahagi, O Diyos, ng iyong mayamang salita, upang ang buong Nabotas, O God, ay masaturate ng iyong mga salita. Yes, Lord. Hallelujah. Upang sa iyong pagbalik, ang buong Nabotas, Panginoon, ay may declare, Jesus is Lord over Nabotas City. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang dakilang pangalan. Lord, sa iyo ko po dinudulog ang panalangin ito at inaangkin ko na ang mga kasagutan ng panalangin ito. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob mo, Panginoon. Salamat sa katugunan mo sa mga dalangin. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat po, Diyos, sa kagalingan ng mga dinapuan ng virus na ito, ng COVID-19, O God. Patuloy na maka-recover, O Diyos, ang mga tinamaan ito ng virus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang lahat ng mataas na papuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen.